And unfortunately, yung mga di umano mga dalubhasa ay nagsabi na meron siyang sapat na kakayahan marap. Alam niyo po yung pagtatalaga ng mga di umano mga dalubhasa, controversial po yan, ha? 2 beses na merong natalaga ang registrar, yung parang clerk of court na kumuha ng mga dalubhasa para i-examine si Tatay Digo, pinatanggal. Yung una, suspendido pala sa kanyang board. Kung hindi ako nagkakamali, psychiatric board, no? Bakit ka magtatalaga ng expert witness na suspendido sa psychiatric board? At ano naman ang naging basihan ng registrar na kunin yung isang taong suspendido from the practice of psychiatry? Yung pangalawa naman, abay, ang dami palang mga social media posts na laban ng kita, Tatay Digo, bakit ka naman kukuha ng isang di umunong eksperto na dapat ay maging patas, ang dami-dami naman pala niyang sinasabi laban kay Tatay Digo. Alam niyo po, tanggapin natin ang katotohanan dito sa Europa, talagang hindi po nila kinikilala ang mga mabuting ginawa ni Tatay Digo. Palibasa po siguro dito sa Europa, hindi nila nararanasan yung mga karahasan na ginagawa ng mga drug addicts. Dapat nga, tignan na lang nila ang estado ng Pilipinas dahil ang ating presidente nga ay nasa impluensya ng droga. At makita nila kung bakit kinakailangan talaga na kamay na bakal ang kasagutan dito sa issue ng droga. Ang malungkot, itong si President Trump ay para bagang sumusunod sa yapak ni Tatay Digong. Abay, hindi lang niya tinatarget ang mga drug lords, ginagamit pa niya humbong sandatahan ng Amerika para bombahin ang mga pinaghihinalaang mga drug lords dyan sa gitnang Latin America. No? At nagpapakita yan na hindi naman mali ang ginawang pulisya ni Tatay Digo dahil ang sabi naman ni Tatay Digong talaga, hindi naman bawal ang paggamit ng dahas, no? Sa parte ng mga kapulisan. No? At kung mayroong pangangailangan at ito ay proportional, hindi naman po illegal ang pagkuha ng buhay kapag ang isang alagad ng batas ay mayroong banta sa kanyang sariling buhay. Well, malungkot nga lang po na ngayon nakikita natin kung paano ang Estados Unidos ay gumagawa ng hakbang na kapareho ng mga hakbang na ginawa ni Tatay Digo, mas matindi nga lang ang ginagawa ng Amerikano. Kasi meron din naman pong proportionality. Huwag naman dapat sobra-sobrang paggamit ng dahas, no? Para labanan yung mga drug lords. Pero nakikita natin sa Amerika, medyo sobra ata yung dahas na ginagamit nila kasi naglo-launch na sila ng all-out war, literally using the armed forces of the United States of America. Sa Pilipinas po, hindi naman umabot sa punto na hukbong sandatahan ay na-involve dito sa war on drugs. Kapulisan lang po dahil it is a civil matter. Kapag naging kasapi na kasi ang armed forces dyan, ibig sabihin talagang matindi na yung problema at baka umiral na yung batas na umiiral kapag mayroong digmaan. Kasi sa batas po ng digmaan o international humanitarian law, po pwedeng ang gulo, ang gamit ng dahas ay sa panig ng isang gobyerno at isang grupo na nagdedeklara ng independensya o right to self-determination o hindi naman kaya isang grupo na maski hindi sila nagdedeklara ng right to self-determination ay meron silang command, meron silang leadership, meron silang kakayahan na ipatupad ang batas na umiiral pag meron digmaan. Yan po yung tinatawag na non-international armed conflict. At sa tingin ko po sa Amerika, hindi lang non-international armed conflict na yan. Kasi ang binobomba ngayon ng Amerika ay mga barko na ng Nicaragua, ang mga puerto na ng Nicaragua, ng Venezuela. So ang tingin ko po, meron ng international armed conflict, meron ng aggression. Kasi nga po yung aggression, wala namang atake sa kanilang Venezuela. Bakit naman sila gagamit ng hukbong sandatahan para panbugin ang mga barko at targetin ang mga puerto ng Venezuela? Pero ang punto ko lang po, pagdating po dun sa pulisiya na gamitan ng dahas ang gera laban sa droga, well, hindi lang po si Tatay Digong yan. Pati po si President Trump ngayon ay gumagamit ng labis ng puwersa. Kung ikukumpara mo dun sa puwersa na ginamit ni Tatay Digong na meron pang paulit-ulit na paalala si Tatay Digong. Kayong mga pulis, kung kayo ay sumusunod sa batas, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay pumatay na walang necessity at walang proportionality, you're on your own. Di ba po?